Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Inquirer.net 36 minutes ago. Sabi, Vice President Sara Duterte has arrived in the Netherlands with Senator Amy Marcos. She is set to meet with her father, former President Rodrigo Duterte, in The Hague on May 30 and participate in a gathering organized by various Filipino groups in front of the ICC on her birthday, May 31. Okay? So, basahin natin ang article, ano? Yan po ang litrato nila ni Senator Amy. Talagang BFF. Okay, Global Pinoy. Sara Duterte meets with OFWs in Qatar. Tungkol naman ito sa yung pagpunta niya sa Qatar, itong article. Sabi niya, I was invited on Tuesday. Duterte with Senator Amy Marcos attended several Thanksgiving activities in Doha, Qatar with overseas Filipino workers. Marcos expressed appreciation for being invited to the event and having the chance to reunite with Duterte's mother. I was invited along with our Vice President here in Qatar for an important gathering of our countrymen. I am also very happy to be reunited with Inday's mother, Ma'am Elizabeth Zimmerman. Meanwhile, after she visits Qatar, Duterte is scheduled to head to Netherlands. Yan. So, on her birthday, Duterte is also set to participate in a peaceful gathering organized by various Filipino groups. Okay, so nakakatuwa pong tignan itong mag-BFF. So, klaro na ngayon na yung friendship ni VP Sara at Senator Amy is beyond politics. May nabasa akong statement ni VP Sara na ganyan nga. Nung hindi pa niya in-endorse candidacy ni Senator Amy, tinatanong siya ng media kung kumustang pakikipagkaibigan niya o relasyon nila ni Senator Amy. Sabi niya, matagal na kaming nag-uusap. But as far as I'm concerned, sabi niya, pagkakaibigan namin ni Senator Amy is beyond politics. So, personal. Narinig ko rin si Senator Amy sa isang interview. Sabi niya, nung balikan natin yung pangyayari before yung May 2022 election. Hindi daw talaga kilala ni BBM si then Mayor Inday Sara. Wala silang relasyon whatsoever. Wala, as in. Kung hindi dahil kay Senator Amy, hindi makakalapit si BBM kay Mayor Inday Sara. So, I think the occasion was birthday ni Mayor Inday Sara. Sabi ni Senator Amy sa kanyang kapatid, punta tayo, mag-greet lang tayo ng happy birthday kay Mayor Inday Sara, baka sakaling pala rin. Ang hikailingan lang nila is papayag si Mayor Inday Sara na maging running mate niya si BBM. Yun lang ang kanilang kahilingan. So it's very clear na ngayon na wala talagang yung chance na maging presidente si BBM. Hindi talaga magpre-presidente kung hindi dahil sa mga Duterte. Yun ang nakikita ko. Kasi kung on his own si BBM tumakbong presidente noong 2022, wala. Hindi nga siya nanalo ng pagiging vice president versus kay BP Leni. How much more sa presidency?
lalo na kung tumakbo si BP Inday Sara. Kaya tama yung sabi ni BP Inday Sara, the presidency is mine already but I did not want it. Kinumpirma ito ni former Governor Chavit Singson na sigurado nang mananalo si then Mayor Inday Sara as president kung itinuloy lang niya. Kaya lang, as destiny would have it, ito na. Bakit nagkaganito? But I believe na may purpose ang Panginoon. Bakit inalaw niya na maghirap muna si BP Sara ng ganito? Para bang survival mode. It's her training ground. Pag nalusutan niya lahat ang mga ito, lalo siyang magiging mabuting presidente by 2028. So training ground lang niya ito. Tinetest ang kanyang political stamina. May YouTube channel na isang political analyst. Sabi, BP Inday Sara learn how to handle political situations. Marunong. Makikita mo yung stability under pressure, yung kanyang character. So, ayan, magbabarda. How old is she now? 47? I'm not sure. Paki-correct lang ako. So, mag-birthday siya doon in front of ICC headquarters, and I'm sure magiging masayang birthday party ito. Maalala ko tuloy, I think 2 years ago, birthday niya, hindi pa nag-break ang unit team noon. Sabi ng presidente, I am this, kasi nagsisimula na yung iringan ni BP Sara at Speaker Martin Romualdez. Lumabas na yung word noon na tambalos-los. Maganda pa ang relasyon ni BP Sara at PBBM. Kaya sabi ni presidente na sa gitna ng mga kaguluhang ito, sabi niya, I am designating myself or I am appointing myself as your BFF. Wow, wala kang magawa. I am your #1 fan. Ano na ngayon nangyari sa kanyang BFF? Baliktad. Yung kapatid niya, yun ang lumalabas na tunay na BFF. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, ang sweldo natin ay binibigay natin. Tumutulong tayo sa tribong Talandig at namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may tinanim, may anihin. Panoorin nyo ang video na ito. Una namong tanom nga saging lakatan nga namong nga wala sukad ginabunuhan. So tungod kay hinlo namong gyud tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa. O karon atong bisitahon ang among tanom nga lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud. Og karon mo na ni ang among saging nga ikaduha nga among tanom saging lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud hapit na pod mangunod tungod kay sige og kaabuno ani gawas nga padayon mi ani sa paghinlo, pag spray og pag-abuno. So dali ra gyud ni iya ha mangunod og mga dagko na gyud. Og karon nagahinno na pod mi sa among saging lakatan aron nga dali ra gyud siya mamunga og hinlo. Og karon human sa among paghinlo nagaabuno na pud mi sa among saging lakatan para gyud nga mas dali gyud mangunod. Og karon human sa among paghinlo og sa pag-abuno mag-spray na pud mi sa among saging lakatan. Ay amo gyud ning atimanon og maayo para nga sa among pag-harvest. Dali ra gid mi ani maka-harvest kung mangunod og dali among
among saging lakatan. Muna ni ang among ga-spray ang puradan para pampatay sa insekto. Para gyud nga mas maayo pa ang tubo sa among saging. Guys, kaning akong mga tinanom nga saging lakatan 240 ni. Salamat yun kayo sa Ginoo ug sa naga tanaw sa YouTube nga padayon sila nagatabang sa amuha. Salamat.